Pera na, naging papel pa. Ganyan ang nangyari sa mahigit 5 milyong pisong ipababayad umano ng isang lalaki sa bibilhin niyang sports car sana. Ang nabistong modus sa pagtutok ni John Consulta, exclusive. Ito ang selfie ng complainant at kanyang kamiting sa Intramuros, Maynila. Para sa dapat ay binibili niyang sports car sa halagang 5.5 million pesos. Nagpakilalang taga-customs at taga-pier ang kanyang mga kausap na humiling munang makita ang bayad bago iproseso ang pagre-release umano ng kotse mula sa customs. Sa post lang niya nakita ang sports car. So pagsakay nila sa sasakyan, nag-request itong mga suspect natin na bilangin yung pera sa harapan nila para kumpleto yung 5.5 billion. Pagkatapos, nilagay ito sa brown envelope at sinelyohan. Pero lingid sa kaalaman ng bumili ng sports car, pinalitan pala ito at tinangay ng dalawa niyang katransaksyon ang kanyang pera. Ayon sa complainant, nagduda lang siya nang hindi na makontak ang mga kausap. Nang buksan ng hawak niyang envelope, papel na lang ang laman nito at wala na ang pera. Nasilaw lang ako dahil dun sa ino-offer sa akin ng mga manlolokong yun. And after that, dun ko lang na-realize na too good to be true pa talaga yung ino-offer nila. Pagkasumbong sa Manila Police ay binalikan nito ang mga CCTV dinaanan ng mga suspect hanggang matuntun kung nasaan sila. Sinunta na lahat yung mga CCTV magmula nung sila ay nagkaroon ng transaksyon at nakitang-kita dito na itong dalawa, itong babae at yung lalaking mga suspect natin ay nagkita pa somewhere sa Caloocan. Nahuli ang 63 anyos na nagbilang umano sa pera ng complainant at siya ring tumangay nito. Suot pa niya ang sombrero nakita sa CCTV sa Caloocan habang kasama ang babaeng kasabwat 1 oras bago nila kitain ang complainant sa Intramuros. Sa akin po yan. Pero hindi ko po nakausap yung taong sinasabing biktima. Wala po akong alam sa pagbibilang ng pera. Ang suspect natin dito ayon sa ating pag-iimbestiga ay under probation. Dahil siya ay nahulihan na o nagkaroon po siya ng warrant at nasintensyahan na sa illegal possession of treasury notes. May hawak siyang peking pera. Naharap sa reklamong syndicated estafa at theft ang suspect habang patuloy na hinahanap ang kasabot niyang babae. Hindi pa nare-recover ang pera. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Walang ibang hinangad ang isang nanay na nakilala namin sa Bulacan, kundi mapabuti ang 8 taong gulang niyang anak. Sa murang edad kasi, nakikipaglaban ng anak sa iba't ibang karamdaman tulad ng malabong mata at mahinang pandinig. Lumapit sila sa GMA Kapuso Foundation para humingi ng tulong. Sa ilalim ng tulay, sa kahabaan ng riles ng PNR, nakilala namin ang 8 taong gulang na si Mark. Payat, malabo ang mga mata, mahina ang pandinig at sira ang mga ngipin. Minsan hindi rin siya mapakali sa isang lugar. Ang kwento ng kanyang inang si Judy Ann, 6 na buwan pa lang daw siyang buntis noong ipinanganak niya si Mark. Premature baby po siya. Ang liit-liit niya po. Para siya po siyang kasing laki ng battle. Nung nagbubuntis po kasi ako, 2 months po, nagkakaroon pa po ako. Hindi ko po alam na buntis na po ako noon. Kaya di po ako nagpapacheck up po noon. Pero habang lumalaki ito, mas nahihirapan daw siyang kausapin at alagaan ang anak. Pag po siya nakakakinakausap po siya, minsan po nakakaintindi, minsan po hindi. Tapos po sa katawan niya po, nagwa-wild po siya minsan. Hindi po siya sumusunod. Pag po siya tinotopak na po, magagalit, magwawala po sa loob ng bahay. Dahil sa kanyang kondisyon, hirap magbasa at hindi rin makasabay sa eskwela, kaya huminto na sa pag-aaral si Mark. Gustuhin naman daw sana ni Judy Ann na ipasuri sa espesyalista ang anak. Hindi naman sapat ang 150 pesos na kita sa kada araw ng kanyang asawang tricycle driver. Kaya ang kondisyon ni Mark, inilapit sa GMA Kapuso Foundation. Sana po matulungan po ninyo po ako na sa mga pangangailangan po ng anak ko po. Sana po matulungan po ako kasi po hindi po sapat yung kinikita po ng asawa ko. Sa mga nais tumulong para mapasuri at makapagpagamot si Mark,
Maaari kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Bukod sa mainit na panahon, dapat din maganda sa posibilidad ng ulan. Hindi pa opisyal na nagsisimula ang tag-init, easterlies ang patuloy na nakaka-apekto sa halos buong bansa. Extreme caution ang babala ng Pag-asa sa mga lugar na posibleng makaranas ng heat index. Napapalo sa 40 hanggang 41 degrees Celsius. Kabilang din ang Zamboanga City, Iloilo City, San Jose, Occidental Mindoro, Jansan at ilang lugar sa Northern at Central Luzon. Sa Metro Manila, maalinsangan din bukas. Nasa pagitan niya ng 38 at 39 degrees Celsius. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang ulan bukas sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Zambales, Quirino, Aurora, Quezon at Mimaropa. May chance rin ng ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, pati sa eastern at western portions ng Visayas. Malalakas ang ulan kapag may thunderstorms kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. Star-studded ang red carpet ng Manila International Film Festival sa California sa Amerika na dinaluhan ng ilang mga kapuso stars. Pinarangalan din ang Hello, Love Again ng worldwide box office hit Trailblazer Award. Makichika kay Aubrey Carampel. Simple yet classy in black na rumampa sa awards gala ng Manila International Film Festival sina Greenbone stars Ruru Madrid at Sofia Pablo. Dashing in his suit si Dingdong Dantes na nagpresent ng special award para sa veteranang aktres na si Boots Anson Rodrigo. Isa sa big winner sa film festival, ang record-breaking box office film na Hello, Love Again na co-produced ng GMA Pictures at Star Cinema. Tinanggap ito ni GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez at ABS-CBN Films Head Chris Gasmin. Thank you so much for this recognition. This is the first ever movie collaboration between GMA Network and ABS-CBN. And this just shows that when Filipinos unite, we can achieve anything. Mula sa awards night hanggang sa isang free concert, present dyan ang ating kapuso stars. Celebrating being Pinoy, fiesta style here in this Coliseum. And it's fun because we get to see old friends, but most importantly, we get to reconnect with our kababayans here. Nag-alay din ng performance ang Lolong Bayani ng Bayan star at veteranong aktor na si John Arcilla. Isa sa mga layunin ng event ay ma-reconnect ang ating mga global Pinoy abroad sa kanilang Pinoy roots. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Ngayong Women's Month, app na malaking tulong sa women's health ang ating ibibida. Mahalaga ito para lalo sa mga sakit na marami pa ring nahihiyang pag-usapan kaya lumalala. Kahit pwede namang pigilan at i-manage. Tara, let's change the game! Dating is getting easier these days. Swipe lang, then check online maps kung saan pwede mag-date. If only ganito rin kadali mag-access ng mga info at facilities na makakatulong sa mahalagang aspect na pagiging responsible adult, ang sexual health. Pag pinag-uusapan yung sexual health, especially women in the Philippines, very taboo. So nahihirapan sila tanungin yung mga kamag-anak nila or mga friends nila. Among guys, dumarami na ang mga space para mag-share ng information. Pero sa babae, kapos pa sa gitna ng pagiging conservative ng marami. At dahil sa maling pagtingin o stigma tungkol sa sexual health, kabilang sa mahalagang malaman, nasaan ang mga pasilidad to help them, lalo para umiwas sa sexually transmitted diseases. As we celebrate the Women's Month, here's an app specially designed for women. Ito ang Safe Steps app na dinevelop ng mga estudyante ng Mapua, Makati. Upon logging in, you will see the home. Easier to use like dating apps. At pwedeng malaman agad kung saan ka pwedeng magpa-test. Here you can see the different STD facilities in the Philippines, the directions, you can see contact, and the services that they include in their facilities.
Mahalaga ang testing para ma-detect agad ang mga sakit tulad ng Human Immunodeficiency Virus o HIV na hindi lang sa sex nakukuha. Early detection is important din lalo sa Human Papillomavirus o HPV na super common kaya marami nagkakaroon nito na sexually active at one point in their lives nang walang sintomas. Risk yan lalo sa mga babae dahil pwedeng mauwi sa cervical cancer na ikinasawi ng mahigit 4,000 sa Pilipinas noong 2023. At dahil may access na sa facilities, mas may access na rin sa management at pag-iwas sa sakit. Para makontra ang HPV halimbawa, pwedeng hanapin kung saan pwede magpaturok ng bakuna na inirekomenda lalo sa mga babae kahit hindi pa infected at even as early as 9 years old. Sa app, pwede na rin ang online consultation. So here you can see the different medical professionals that you can consult with them and choose from the available doctors. So lastly, you can chat them. At safe space talaga dahil dinevelop ito ng sumusunod sa batas on privacy. Kagaya nun, yung mga pag-ensure ng strict data protection measures, yung data storage. So, kailangan ng malaking funding on that. There you have it, another development na nagpapahalaga sa mga pangangailangan ng kababaihan. Happy Women's Month mga kapuso! Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!